Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil pinapagamit niya yung pangalan niya sa atin para makalapit tayo kay Almighty Father. At pinapagamit din niya yung kanyang blood at saka yung kanyang flesh, symbolically, no? Para maging katulad tayo niya, na maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So last time, no, pinag-usapan natin itong John chapter 7. So ngayon, John muna tayo, John chapter 8. Pero bago yun, alam ko nag-usap na tayo, no, or nabasa na natin yung si Abraham nung tumanggap siya ng 3 visitors. Pero basahin pa rin natin. Kasi andito si Jesus sa Genesis chapter 18. Marami kasi nagsasabi na wala si Jesus sa Old Testament. Nasa Old Testament si Jesus, buhay na siya. Wala pa lang siyang pangalan na binabanggit dito. Si Almighty Father, hindi siya nagpapakita ng mukha. Hindi siya nagpapakita ng kay Moses, no? Kahit kay Moses hindi siya nagpakita ng mukha. Pero si Jesus, nagpakita siya kay Abraham at nakita rin siya ni Sarah. Sa Genesis chapter 18, basahin natin, "The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground." So, nakakita si Abraham ng 3 lalaki, 3 visitors na lalaki. So, dito na tayo sa verse 3. He said, "If I found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree." So, naghugas pa ng paa, no? Yung 3 lalaki at nagpahinga sa ilalim ng puno. "Let me get you something to eat." Kumain pa so you can be refreshed and then go on your way, now that you have come to your servant. "Very well," they answered, "do as you say." So, pumayag yung 3 lalaki na magpapahinga at kakain, no? So, Abraham hurried into the tent to Sarah. "Quick," he said, "get 3 sheaves of the finest flour and knead it and bake some bread." Then he ran to the herd and selected a choice tender calf and gave it to a servant who hurried to prepare it. So matagal, no, ang inilagi ng 3 lalaki kasi nagpatay pa sila ng calf. Tapos nagbake pa ng bread si Sarah. Kaya matagal. He then brought some curds and milk and the calf that had been prepared and set these before them. While they ate, he stood near them under a tree. So habang kumakain sila, nakatayo siya sa ilalim ng puno. Binigyan pa niya ng curds tsaka ng milk yung 3 lalaki. "Where is your wife?" they asked him. Tinanong si Abraham ng hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagtanong sa 3 lalaki, pero tinanong si Abraham, "Where is your wife?" "There in the tent," he said. Then one of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son." Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already old, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed to herself as she thought, "After I am worn out and my Lord is old, will I now have his displeasure?" Sinabi kasi ng isa sa lalaki, na mabubuntis si Sarah. At magkakaroon siya ng anak na lalaki. Then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Will I really have a child, now that I am old? Is anything too hard for the Lord?' I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son." Sarah was afraid, so she lied and said, "I did not laugh." But he said, "Yes, you did laugh." So nagsinungaling pa si Sarah, "Hindi ako tumawa. Kasi nga, matanda na siya, magkakaanak pa siya." Sabi ng Lord na bakit ka tatawa? Walang imposible. No? Walang imposible kay Almighty Father. Tsaka kay Lord.
Then the men got up to leave. They looked down towards Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their way. So, papunta ng Sodom and Gomorrah. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him." Binibilisan ko lang ang basa, no? Kasi hindi naman talaga ito babasahin natin. Pero ipinapakita lang dito, nandito si Jesus. Then the Lord said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know." The men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. So, dalawang lalaki ang nagpunta papuntang Sodom, pero yung isang lalaki ay kasama ni Abraham. Hindi siya pumunta ng Sodom and Gomorrah. Then Abraham approached him and said, "Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous with the wicked alike. Far be it from you, will not the judge of all the earth do right?" The Lord said, so kausap ni Abraham si Jesus. Lord, no? Lord nakalagay. The Lord said, "If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake." O, tapos tinanong naman ni Abraham, "Now that I have been so bold as to speak to the Lord, though I am nothing but dust and ashes, what is the number of the righteous? If of the righteous is 5 less than 50, will you destroy the whole city for lack of 5 people? If I find 45 there," he said, "I will not destroy it." Once again he spoke to him. "What if only 40 are found there?" He said, "For the sake of 40, I will not do it." Then he said, "May the Lord not be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there?" He answered, "I will not do it if I find 30 there." Abraham said, "Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there?" He said, "For the sake of 20, I will not destroy it." Then he said, "May the Lord not be angry, but let me speak just once more. What if only 10 can be found there?" He answered, "For the sake of 10, I will not destroy it." When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. So, makikita natin dito na dalawa ang nagpunta ng Sodom. Kasi dito sa verse 19 ng Genesis 19, the 2 angels arrived at Sodom in the evening. So, yung dalawang angel lang ang nagpunta ng Sodom and Gomorrah. Yung isang lalaki na tinatawag na Lord, si Jesus ito, hindi siya nagpunta ng Sodom and Gomorrah. Dahil si Jesus ay malinis siya. Hindi siya pwedeng pumunta sa lugar na madumi. At hindi pa niya time na makisalamuha sa ibang mga tao na makasalanan. Kaya andito si Jesus, no? Sa Old Testament. Pati na rin sa mga prophecy, si Jesus nasa prophecy na rin. Wala lang pangalan na nakalagay sa mga prophecy. Messiah ang nakalagay. Dito sa Genesis 18, Lord ang nakalagay. Ang nagsulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy ay si Moses. Nakuha ni Moses ang mga ang mga story na to since the beginning of the world, kung paano na-create ang world. Nakuha niya kay Almighty Father. Inuulit ko lang, no? Dahil 40 days and 40 nights siyang kasama ni Almighty Father sa mountain. Kinukwento kay Moses ang nangyari. Kaya isinulat ni Moses. Okay? Kaya si Jesus ay nandito sa Old Testament. Ngayon, balik tayo dito sa John chapter 8. Pero bago natin balikan chapter 8, dito sa, mag-recap muna tayo, recapitulation, John chapter 7 na nagpunta si Jesus sa Festival of the Tabernacles or Festival of Booths or
Pag Jew, ang tawag ay Sukkot, no? Pag festival, ibig sabihin maraming tao, at yun na yung magandang time para i-share ni Jesus Christ sa temple ang good news na dumating na siya ang Savior. Pero maraming mga tao ang hindi naniwala sa kanya. Kahit na nakakagawa siya ng mga miracles, lahat nagagawa ni Jesus, hindi pa rin nakikinig sa kanya ang mga Pharisees, ang mga scribes, at yung mga taong nasa taas ng lipunan or sa society, dahil natatakot sila, naiinggit sila kay Jesus, at dahil famous si Jesus, natatakot sila na baka kunin ni Jesus ang kanilang pwesto sa government. Hindi naman yun ang plano ni Jesus na sumali sa government eh. Kaya yung mga Christian hindi dapat sumasali sa government. Dahil si Jesus, hindi naman yun ang plano ng ni Almighty, ni Jesus Christ sa atin. Ang gusto ni Jesus sa atin ay mag-focus kay Almighty Father. Si Jesus hindi siya sumasali sa government, no? So dito tayo sa John chapter 8. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. So, dawn to, no? Alam mo yung dawn sa Tagalog? Bukan liwayway. Mag-uumaga na. Nagpunta siya ng temple courts. Nandun, maraming mga tao doon. At doon sila nag-i-stay. Iniintay siya para magturo. Dahil curious yung mga tao. Siyempre, dahil si Jesus ay nasa public, nandito rin yung mga spy. Nag-spy kay Jesus, yung naghahanap ng mga gagawin ni Jesus sa tingin nila ay mali, no, para akusahan nila si Jesus. Yun ang laging goal nila, kaya sila sumusunod kay Jesus para tingnan kung may maling gagawin si Jesus. Para yun ang time na nila na gusto nilang hulihin. Pero wala sila makikitang kamalian na ginawa si Jesus. So verse 3, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. So, in the act to, no? In the act, huling-huli, na nagko-commit ng adultery yung babae. Yung adultery, ibig sabihin hindi niya asawa, pero sexual act sila, no? They made her stand before the group. So, i-present siya, yung babae, ng mga teachers of the law, tsaka mga Pharisees, mga scribes, and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." Yung pinaka-act mismo, huling-huli. Sabi ng mga Pharisees sa kanya, teacher pa ang tawag. In the law, Moses commanded us to stone such woman or such women. Now, what do you say? Kasi sa Old Testament, pag yung babae gumagawa ng adultery, babatuhin ng bato hanggang sa mamatay. So, yung harsh yung Old Testament, no? Yung law na binigay ni Almighty Father para matuto yung mga tao. Pero hindi pa rin natututo yung mga tao. Kaya up to this point, nung si Jesus na, hindi pa rin natututo yung mga tao. Nagko-commit pa rin sila ng adultery. So, verse 5, in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? Ano masasabi mo? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. Kasi gusto nga nilang akusahan si Jesus na gumagawa ng mali. Magsalita ng mali. Kaya, trap yun para kay Jesus, no? Tinatrap nila si Jesus. But, Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Hindi nagsalita si Jesus. Ang ginawa niya, nag-bend down siya at nagsulat siya sa kamay niya, nagsulat siya sa ground gamit ang kanyang daliri.
So, hindi pinapakita dito kung anong sinulat ni Jesus. Walang binanggit, no, si John. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, nung kinukulit na nila si Jesus, tumayo si Jesus at sabi sa mga tao, doon sa mga nag-aakusa sa babae, let any one of you who is without sin be first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. Yun na nga sinabi ni Jesus, kung sino man ang hindi sa inyo nagkasala, siya ang unang bumato sa babae na nagkawit ng adultery. Tapos, nagsulat ulit siya sa ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first. So simula nun, nung marinig yun, isa-isang nag-alisa ng mga tao. Yung mga nag-aakusa doon sa babae. Ang unang umalis, yung mga matatanda. Na-realize sa mga matatanda, tanda ako na ang dami ko nagagawang kasalanan na. So, unang umalis sa mga matatanda. Until only Jesus was left with the woman still standing there. Hanggang si Jesus na lang natira. At yung babae ay nakatayo pa rin doon. Jesus straightened up and asked her, woman, where are you they? Has no one condemned you? Babae, asa na sila? Hindi ka ba nila hinusgahan? Wala ka bang hindi ka ba nila binato? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Ako rin, hindi rin kita hinuhusgahan, hindi kita kinukondena. Jesus declared, go now and live your life of sin. So si Jesus, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao at hindi siya nanghuhusga ng mga tao, na intindihan niya yung mga tao. Naiintindihan niya. So, bakit si Jesus nag-stoop down sa ground tapos nagsulat siya? Hindi sa atin sinabi kung anong sinulat ni Jesus. Pero, kaya niya sinulat yon, kaya siya nagsulat sa ground. Ibig sabihin nun, nadumihan yung finger ni Jesus, nadumihan yung kanyang daliri. Ibig sabihin, lahat ng tao madumi. Lahat ng tao nagkakasala, walang malinis kahit isa sa atin. Kaya hindi tayo makakapagmalaki. O ako, malinis akong tao, wala akong kasalanan. Lahat tayo, padumi. Kaya si Jesus nag-stoop down at ginamit niya yung kanyang kamay. Dahil yung kamay natin pinangtuturo natin sa mga tao. Siya masamang tao, siya masamang tao. Kamay natin ang pinantuturo natin. Kaya ginamit ni Jesus ang kanyang kamay, nagsulat siya sa ground, nadumihan ang kanyang kamay. Kaya hindi tayo dapat nagtuturo ng mga tao or hinusgahan natin yung mga tao na yun, makasalanan yun. Ayun, no? Ganun ang kanyang ginawa. Dahil lahat tayo makasalanan. At lahat tayo ay galing sa alikabok. Lahat tayo galing sa dirt. Kaya hindi tayo makakapagmalaki. Wala tayo may pagmamalaki sa buhay natin kahit na ano. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang. Ay, ako malinis ako. Kasi ang umpisa ng pagtitingin mo ng malinis ka, ichichismis mo na yung ibang mga tao. Ay, ang dumi niya, no? Ako kasi malinis akong tao. Dadagdagan yung kasalanan. Hinuhusgahan mo na yung tao, nag-slander ka na, tapos nagiging prideful ka pa. So, ang daming kasalanan yun, di ba? Nanghusga ka na ng tao, tapos, siniraan mo pa yung tao, tapos, ikaw naman sa sarili mo, prideful ka. So, tatlong kasalanan na yun, no? Ganun lang ginawa mo, nanghuhusga ka. Kaya, kunyari sa internet, nagsalita ka ng masama, nang walang basihan man lang. Judge with righteous judgment. Yun ang sabi ni Jesus. Dapat mag-isip mabuti, no? Wise decision making. Hindi basta-basta nanghusga ng tao. Dapat alam natin yung ginagawa natin. Dapat kung magsasabi tayo sa tao or tuturuan natin ang tao ng tama, dapat maayos tayong tao. Kaya yung mga preachers, malaki ang responsibility ng mga preachers. Hindi ako preacher
Malaki ang responsibility ng mga preachers, tsaka ng mga teachers. Dahil kailangan sila maging maayos din silang tao para makapag-share sila sa tao na maging maayos. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Sinabi ni Jesus sa mga tao na ako ang ilaw ng mundo. Kung sino man ang susunod sa akin, hindi na siya maglalakad sa dilim. At bagkus, meron na siyang ilaw sa kanyang buhay. Bakit sinabi ni Jesus to? Dahil si Jesus, alam niya ang future. Wala si Jesus sa darkness dahil alam niya yung future. Tayo, nasa darkness tayo, hindi natin alam ang future. Kaya ngayon, ang gagawin natin, susundan natin yung yapak ni Jesus para nasa light tayo. Alam natin kung saan tayo pupunta dahil alam natin na si Jesus ay papunta kay Almighty Father. Susundan natin si Jesus para tayo ay makapunta rin sa tatay natin sa tamang road or path. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus na sundan natin siya dahil siya ang ilaw. The Pharisees challenged him. Here you are appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Sabi ng mga Pharisees, andito ka na naman, ha? Na nag-a-appear ka na, ikaw lang ang sarili mo, ang mag-isa ka lang, sarili mo lang ang sinasabi mo. Kaya yung mga sinasabi mo, hindi yan valid. Walang basehan, sabi ng mga Pharisees na naiinggit sa kanya. Jesus answered, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going, but you have no idea where I come from or where I am going. Sabi ni Jesus, kahit na nagte-testify ako sa sarili ko, yung tinetestify ko ay valid, totoo. Kasi alam ko kung saan ako galing. At alam ko kung saan ako pupunta. Pero kayo, hindi nyo alam kung saan kayo galing. At hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Kaya sabi ni Jesus na siya ang light. Siya ang ating magiging guide. No? Ang magiging gabay natin. Dahil alam niya kung saan siya pupunta. Dahil alam niya kung saan siya galing. Babalik siya sa kay Almighty Father. Kaya tayo rin ganon, yun ang ating goal dapat sa buhay. You judge by human standards. I pass judgment on no one. Sabi ni Jesus, kayo nag-judge kayo ng mga tao sa pamamagitan ng standard ng mga tao. Pero hindi ako nanghihusga kahit sino. Si Jesus hindi siya nanghihusga kahit sino, kahit gaano kadumi ang tao. Hindi niya hinuhusgahan. Hindi niya pinipintasan. Ay, kaya naging, walang ganun ay, kaya naging komang yan dahil nanuntok yan ng tao. Tapos, ayan, buti nga sa kanya. Hindi ganun si Jesus. Kundi hindi niya judge yung tao kung may encounter man siya na may mga taong may sakit. Ang sasabihin ni Jesus, pinapatawad ka na sa kasalanan mo at huwag ka nang magkasala uli. Yun lang ang sinasabi ni Jesus, hindi niya judge yung tao. O ba't ka nagkasala? Walang madaming salita si Jesus na sinasabi. Bakit ka nagkasala? Anong ginawa mo? Nakipag-away ka? Sinong may kasalanan? Bakit mo sinunto kasi? Hindi na ganun si Jesus. Hindi na ini-elaborate, kundi madali lang kausap si Jesus. Madalong kausap yung King of Kings and Lord of Lords. Tayo ang mahirap kausap. Dahil salbahe tayo, madumi tayo, tayo ang mahirap kausap. Madumi ang mata natin, unhealthy ang mata natin, kaya mahirap tayong kausap. Pero si Jesus madali siyang kausap kasi yung mata niya healthy. Hindi siya nagja-judge ng mga tao. But if I do judge, my decisions are true. Sabi ni Jesus, kung naghuhusga man ako, yung mga decision ko ay tama.
Kasi hindi ako nag-iisa because I am not alone. I stand with the Father who sent me. Kasama ko si Almighty Father. Siya ang nagpadala sa akin. Kaya kung magja-judge man ako, yung ginajudge ko ay tama. Dahil si Almighty Father ang nagtuturo kay Jesus. Si Almighty Father ang nagpadala kay Jesus Christ dito sa lupa. In your own law, it is written that the testimony of truth of two witnesses is true. Di ba sa inyong sa inyong batas nakasulat na ang testimony ng dalawang tao ay totoo? Yun ay makikita, no? Sa Deuteronomy. Asa na ba 'yon? Sa Deuteronomy yung two witnesses. Asa na ba yung wait ha? Deuteronomy chapter 19 verse 15. Yun yung sinasabi ni Jesus na sa inyong law, it is written that the testimony of two witnesses is true. I am one who testifies for myself, sabi ni Jesus. Ako ang nagte-testify sa sarili ko. My other witness is the Father who sent me. Ang isa pa na witness ko ay si Almighty Father na nagpadala sa akin. So hanggang ngayon, ina-applicable yung testimony of two people. Kasi, pag naggagawa tayo ng kontrata, ang minimum na witness, nakikita ko, no? Excuse. Ang minimum na witness ay laging dalawa. Hindi isa ang witness, laging dalawa. Pag gumagawa ng mga kontrata. So, dito galing yun. Kaya, applicable sa mundo natin. So, sasabihin ng iba, hindi totoo si Almighty Father. So, bakit may mga bagay dito sa mundo na galing sa Bible? Kagaya na tong witness of two. Testimony of two witnesses. No? So, verse 19, then they ask him, where is your father? You do not know me or my Father. Sabi ni Jesus. Kasi nagtatanong sila, asan yung tatay mo? Sabi ni Jesus, hindi niyo ako kilala. At hindi niyo kilala yung tatay ko. Jesus replied, if you knew me, you would know my Father also. Kung kilala niyo ako, kilala niyo rin yung tatay ko. He spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Yet no one seized him because his hour had not yet come. So nasa temple court si Jesus. At nandun siya sa lugar kung saan malapit ang offering nilalagay. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kaya nandun siya dahil si Jesus ang offering. Mainam na offering si Jesus. Hindi nagkataon na na malapit siya sa offering nakapwesto. Si Jesus ang offering. Yet no one sees him because his hour had not yet come. Pero walang humuli kay Jesus kahit nandun siya sa temple courts na malapit sa lagayan ng offering dahil hindi pa dumarating ang kanyang oras na hulihin siya ng mga Roman soldiers. Once more, Jesus said to them, I am going away, and you will look for me, and you will die in your sin. Where I go, you cannot come. Inulit-ulit ni Jesus, aalis ako, at hahanapin niyo ako. Kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. Kung saan naman ako pupunta, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sabi ni Jesus. Kasi sinabi ni Jesus to, dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ibig sabihin itong you will die in your sin. Lahat naman ng tao namamatay, no? Pero itong you will die in your sin, yung second death to, na sinasabi ni Jesus. Yung second death is yung wala ka ng hope dun sa eternal damnation. Dun sa place where there's weeping and gnashing of teeth. Hades.
This made the Jews ask, will he kill himself? Is that why he says, where I go, you cannot come? Sabi ng mga Jew, papatayin ba niya yung sarili niya? Kaya yung sinasabing kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta. Twisted ang utak ng mga Jew. Kasi nga, yung mata nila, unhealthy. So verse 23, but he continued, you are from below. I am from above. You are of this world. I am not of this world. I told you that you would die in your sins. If you don't believe that I am He, you will indeed die in your sins. Sabi ni Jesus, si Jesus, sabi niya, kayo ay galing sa ibaba. Pero ako, galing ako sa itaas. Kayo ay taga dito sa mundo na to. Ako ay hindi taga dito sa mundo na to, sabi ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo na mamamatay kayo sa iyong mga kasalanan. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, tsak na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya tayo, para hindi tayo mamatay, hindi natin puntahan yung eternal damnation, kailangan nating maniwala kay Jesus. May mga tao na mahal na si Almighty Father, no? After na ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin, umakyat na siya ng langit. Applicable na ito. Na yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus, kahit mahal nila si Almighty Father, hindi sila makakapunta sa kaharian ng Diyos. Si Jesus na ang nagsabi. Kung hindi nila yan na-acknowledge si Jesus, hindi nila mahal si Jesus, kahit gaano pa sila ka-religious, kahit ano pa ang relihiyon nila, kahit anong beliefs nila, kahit anong paniniwala nila, kung hindi nila pinaniniwalaan si Jesus, hindi nila makukuha ang eternal life. Ang mapukuha nila ay eternal damnation sa Hades. Marami ang hindi naniniwala kay Jesus. Kaya sa heaven, konti lang ang tao. Mas maraming tao, mas maraming kaluluwa sa Hades. Yung mga, baka sabihin niyo kasi, ay hindi naman kasi nakarinig ng salita ng Diyos yun eh. Bakit nandun sila napunta sa Hades? Baka hindi nila nabasa siguro yung Bible? Paano sila, walang justice, walang hustisya? Hindi tayo sure na hindi nila nabasa ang Bible. Hindi tayo sure na hindi sila nabigyan ng warning. Okay? Kasi lahat tayo binibigyan ng warning. Kaya nga i-share natin ang pagmamahal ni Almighty Father at ni Jesus sa mga tao para mabigyan ng warning yung mga tao. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Kaya dapat tayo as Christians, i-share natin sa mga tao para kung mahal natin yung kapwa-tao natin, ibigyan natin sila ng warning. Kung mahal natin si Almighty Father, susundin natin sinasabi niya, bigyan natin ng warning yung mga kapwa-tao natin kahit nagagalit sila sa atin. Magtatanim tayo ng Word of God sa puso ng mga tao. At depende na sa mga tao kung ang puso nila ay magiging matigas or callous. Depende sa kanila kung tatanggapin nila ang good news. So verse 25, who are you? They ask. Just what I have been telling you from the beginning. Sabi ng mga tao, sino ka ba talaga?
kinukulit nila si Jesus. Ang sagot ni Jesus, gaya nga ng sinabi ko, simula pa nung umpisa, I have much to say in judgment of you, but he who sent me is trustworthy, and what I have heard from him, I tell the world. Kung ano ang sinasabi sa akin, nang nag-send sa akin na si Almighty Father, trustworthy siya, at kung anong mga sinasabi niya, yun ang sinasabi ko sa buong mundo. Pero hindi pa rin maintindihan ng mga Pharisees. Ang tagal nilang nakasama, nakikita, hindi pa rin nila maintindihan, hindi nila matanggap. Dahil sarado ang kanilang mga puso. Up to now, they did not understand that he was telling them about his Father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. Ang pagkakasabi ito, when you have lifted up the Son of Man, ibig sabihin, pag naipako na sa krus si Jesus Christ, at itinaas na siya sa cross, no? Malalaman ninyo na yung sinasabi ko ay totoo. Na kung ano man ang mga sinasabi ko ay galing kay Almighty Father, yun dahil tinuruan ako ni Almighty Father. The one who sent me is with me. Kung sino man ang nagpadala sa akin, ay kasakasama ko siya. He has not left me alone. Hindi niya ako iniiwan. For I always do what pleases Him. Hindi ako iniiwan ni Almighty Father. Lagi-lagi ko siyang kasakasama kasi ginagawa ko lahat ng mga bagay na nakakapagpasaya sa Kanya. So tayo din, gagayahin natin si Jesus para maging masaya si Almighty Father sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Si Jesus hindi niya tayo iiwan. Susundin natin yung mga utos ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father para matuwa sa atin yung tatay natin. Mahirap man yung pinapagawa ng tatay natin. Mahirap ba? Ano bang pinapagawa ng tatay natin? Mamahalin natin yung kapwa-tao natin, gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At saka, unang-una, imamahalin natin si Almighty Father ng higit sa lahat, with all our heart, soul, and mind, and might. Kung mahal natin si Almighty Father, yung mga kasalanan, titigilan na natin. Kung mahal natin yung kapwa-tao natin, hindi tayo mananakit ng kapwa-tao natin. Yun ang pinag-utos ni Almighty Father sa atin. Mahirap ba yun? Nahihirapan ba kayo? Nahihirapan ba kayong kontrolin ang mga bibig ninyo? Kung nahihirapan tayong kontrolin ang bibig natin, huwag tayo magsasalita, no? Mahirap, di ba? Minsan may mga bagay kang gustong sabihin, pero makakasakit ka ng kapwa-tao mo. Pag-iisipan mo muna ng mabuti yun. Dapat ka bang sabihin to sa ikagaganda ba ng kanyang, ikalalago ba ng kanyang buhay kung sasabihin ko to? Mapapalapit ba siya kay Almighty Father kung sasabihin ko mga bagay na to sa kanya? To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. May mga naniniwala naman kay Jesus na mga Jew. May siyang mga disciples. Sinabi niya sa mga naniniwala sa Kanya, kung panghahawakan ninyo ang aking mga katuruan, kayo ay ang aking tunay na mga tagapagsunod. Then you will know the truth. Malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang makakapagpalaya sa inyo. Sabi niya sa kanyang mga disciples na mga Jew. So sa atin din, applicable to. Lahat itong nasa Bible na ang katotohanan ang makakapagpalaya sa atin kung panghahawakan natin ang turo ni Jesus Christ. Dahil lahat ng turo niya ay totoo. Galing kay Almighty Father.
They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Sabi ng mga Jew, hindi naman kami naging slave kahit na sino kasi anak, descendant kami, no? Galing kami kay Abraham. Hindi kami naging slave. Paano mo sasabihin na kami ay mapapalaya? Sabi ng mga Jew. Ang sagot ni Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Kung sino man ang nagkakasala ay slave siya ng kasalanan, alipin ng kasalanan. So kung patuloy tayong nagkakasala, alipin tayo ng kasalanan. Slave tayo. Slave tayo ng chismisan. Yun kasi yung kasi yung chismisan yun ang pinaka-basic, di ba, na slave tayo ng chismisan, slave tayo ng slander, slave tayo ng pang-aaway ng tao, paninirang puri ng tao, slave tayo, alipin tayo. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Ang isang alipin, hindi siya permanente sa isang pamilya, pero ang isang tunay na anak ay nabibilang sa kanyang pamilya habang buhay forever. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya, kung ang Son, na si Jesus, ang nagpapalaya sa inyo, kayo ay tunay na magiging malaya. So, paano tayo magiging malaya? Susundin natin yung turo ni Jesus para maging malaya tayo. Dahil pinalaya na tayo ni Jesus sa kasalanan, susundin na lang natin kung ano yung utos niya. "I know that you are Abraham's descendants, yet you are looking for a way to kill me because you have no room for my word. I am telling you what I have seen in the Father's presence, and you are doing what you have heard from your father." Sabi ni Jesus. Alam ko, no, na descendant kayo ni Abraham, galing kayo sa lineage ni Abraham. Pero gusto niyo akong patayin. Dahil walang puwang sa inyo ang aking salita. Hindi niyo ako tinatanggap yung mga salita na sinasabi ko. Sinasabi ko sa inyo na sinasabi ko sa inyo kung ano ang nakita ko kay Almighty Father sa kanyang presensya. At kayo, ang dinidinig ninyo, ang ginagawa ninyo ay yung nadinig nyo sa inyong tatay. Dahil si Jesus, ang sinasabi niya, yung galing kay Almighty Father, pero kayo, ang ginagawa ninyo ay yung nadinig ninyo sa inyong tatay. Sabi ni Jesus sa mga taong hindi nakikinig sa kanya. Ang sabi ng mga Jew, "Abraham is our father." They answered. Ang sagot ni Jesus, "If you are Abraham's children," said Jesus, "then you would do what Abraham did." Kung talagang anak kayo ni Abraham, lineage ka ni Abraham, gagawin ninyo ang ginawa ni Abraham. As it is, you are looking for a way to kill me, pero kayo gusto niyo akong patayin. A man who has told you the truth that I heard from God. Gusto niyo akong patayin. Ang tao na nagsasabi sa iyo ng totoo, na narinig ko kay Almighty Father. Abraham did not do such things. Hindi ginawa ni Abraham yung gusto niyong gawin, na gusto niyo akong patayin. Si Abraham, hindi ako gustong patayin. You are doing the works of your own father, sabi ni Jesus. Kasi plano siyang patayin ng mga tao, gusto siyang laging saktan. Dahil nagsasabi si Jesus ng totoo, nagagalit yung mga Jews sa kanya. Dahil nagsasabi si Jesus ng totoo, nasasaktan yung ego nila, prideful sila, hindi nila matanggap, kaya gusto nilang saktan si Jesus. Hindi nila matanggap na isang karpintero, full of wisdom, na nakakagawa ng miracles.
Kaya sinabi ni Jesus, hindi kayo anak ni Abraham. Kasi yung anak ni Abraham, hindi ganon. Dahil si Abraham mismo tinanggap ako. You are doing the works of your own father, sabi ni Jesus. Ang sabi naman ng mga Jew, we are not legitimate children. Hindi kami anak sa labas. They protested. The only father we have is God Himself. Nag-iisang tatay namin ay si Almighty Father mismo. Sabi ng mga Jew. Ang sagot ni Jesus, Jesus said to them, if God were your father, you would love me. Kung talagang tatay nyo, si Almighty Father, mamahalin nyo ako. For I have come here from God. Galing ako kay Almighty Father. Kung talagang mahal nyo siya, mamahalin nyo ako dahil galing ako kay Almighty Father. I have not come on my own. Hindi ako nagpunta rito nang dahil sa gusto ko lang. Sabi ni Jesus. God sent me. Hindi ako nagpunta rito sa lupa dahil sa kagustuhan ko, kundi ipinadala ako dito ni Almighty Father. At kung mahal nyo si Almighty Father, mamahalin nyo rin ako, tatanggapin nyo rin ako. Kung tinuturing nyo siyang tatay. Pero, ano sabi dito ni Jesus? Verse 43, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Bakit hindi nyo naiintindihan? Yung mga sinasabi ko sa inyo. Yung language ko, hindi ba maliwanag? Sabi ni Jesus. Hindi nyo ako marinig. Hindi nyo ako maintindihan. Sa mga sinasabi ko. Idinugtong ni Jesus. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning. Hindi nyo tatay si Almighty Father. Sabi ni Jesus, ang tatay nyo yung devil. Kasi gusto nyong gawin, yung desire ng tatay ninyo, ang pumatay. Dahil simula sa umpisa pa lang, pumapatay na siya. Not holding to the truth, ayaw niya ng katotohanan, yung devil. For there is no truth in him. Walang katotohanan ang ginagawa ng devil. Puro kasinungalingan. When he lies, he speaks his native language. Pag nagsisinungaling siya, yun ang kanyang naturalesa. Yun ang kanyang lengguwahe. For he is a liar and the father of lies. Dahil siya ang tatay ng mga sinungaling. Kasi siya ay sinungaling, siya ang tatay ng mga sinungaling. Kaya tayo, hindi tayo dapat nagsisinungaling. Dahil kung magsisinungaling tayo, tatay natin, yung devil. Kahit nagsasalita pa kayo ng white lies naman yan eh. Kahit katiting na sinungaling yan eh. Hindi pwede. Ayaw ni Jesus. Sinungaling pa rin yun. Kahit white lies, red lies, kahit na anong gawin pa rin yung rainbow color na lies, ang gawin natin na pink lies, kasinungalingan pa rin yun. Dahil hindi matanggap, no, ng mga tao, hindi matatanggap ng Almighty Father ang mga kasinungalingan. Dahil madumi yun, galing yun sa devil, murderer. Simula pa murderer na. Simula pa ng mundong ito. Ayaw ng katotohanan ng mga father of lies, yung devil. Kaya may mga tao ngayon, no, na ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na yung gender nila. Ayaw nilang katanggapin. So, sino naghahari sa kanila kung ayaw nilang tanggapin yung gender nila? Hindi, sasabihin nila, kitang-kita na sa itsura, no? Hatang-halata naman eh. Sasabihin, hindi, babae ako. Babae ka ba? Babae ako, may pronoun ako, babae talaga ako. Gaganon sila. So, kasinungalingan yon. Kung nagsisinungaling sila ng kanilang gender, sino ang tatay nila? Father of lies is the devil. Nakasulat dito sa Bible, hindi ako nagsasalita ng sarili ko lang salita. Nakasulat dito sa Bible, kasinungalingan yon. Okay? O, sabi niya, hindi, lalaki ako. Pero kitang-kita mo na babae ka naman na. Di ba babae ka naman na, halatang-halata naman, tapos sasabihin mo na, hindi, feel ko na lalaki ako. Feeling mo lang yun.
Hindi mo, hindi mapagtitiwalaan ng feelings. Kasinungalingan yon. Sinungalingan, kaya ka nagsisinungaling? Kasi ang father mo ay ang father of lies. At ayaw niyang malaman mo ang katotohanan. Dahil simula't simula pa, yung devil, nagsisinungaling na siya. Hindi, ano ka, nararamdaman mo na babae ka, kaya babae ka kahit katawan mo lalaki. Pero babae ka, di ba, nararamdaman mo yon? Father of lies nga eh. Niloloko niya ang mga tao dahil gusto niyang hakutin ang mga tao papunta sa Hades. O kahit religious ka, no, pero yung gender mo twisted. Walang religious na tao, walang lalapit kay Almighty Father tsaka kay Jesus nang hindi sila naniniwala sa gender nila kung ano sila pinanganak. Pero merong mga tao na natatanggap nila, no? Magpasalamat tayo kay Almighty Father na dati hindi niya tinatanggap na lalaki siya. Pero nabuksan ang isipan niya, tinanggap na si Jesus at ngayon tanggap niya na lalaki siya. Dahil akala niya dati babae siya, pero totoo lalaki naman siya dahil pinanganak daw. Dahil puso daw niya ay pusong babae kahit katawang lalaki. Hindi yan. Sisinungalingan ka ng devil nun. At saka usually, kaya gusto mo yon na mag-transition ka or mag-iba ka ng gender. Kasi ang goal naman talaga nung mga ganong mag-iisip is sexual perversion. Dahil hindi mo matanggap ang sarili mo, isip mo malang nagmamahal sa'yo. Siguro pag nag-iba ako ng gender, may magmamahal sa akin. O may mga ganon. Tapos, di ba nagkwento na ako sa inyo dati na iniwan kunyari ng boyfriend or hindi siya maligawan, ang ginawa niya ngayon, siya na ngayon ang nanligaw. Dahil, tinwist na ng demonyo yung paniniwala niya. Hindi galing kay Almighty Father yon. Hindi galing kay Jesus Christ yon. Kaya nga, deny yourself eh. I-deny na natin sarili natin yung mga gusto natin. Kasi kaya lang nila, gusto nila ng nararamdaman nila. Kasi gusto nila yon. So ngayon, i-deny natin yung sarili natin. Yun ang sabi ni Jesus, di ba? Deny yourself, take up your cross and follow me. So verse 48, the Jews answered him, aren't you right in saying that you are a Samaritan and demon-possessed? Sabi ng mga Jews sa kanya, di ba totoong pagkakasabi naman sa'yo na ikaw isang Samaritano at isang demon-possessed? Kasi di ba yung Samaritan, kahit Jew sila, hindi sila pure Jew. Dahil ang lineage nila ay galing kay Joseph, hindi kay Judah. So magkalaban ngayon yung mga Samaritan at saka yung mga Jew. Kaya sinisiraan nila ngayon ang mga Samaritan at mga Jew. Sabi na ba na ikaw ang isang Samaritano at isang demon-possessed? Sabi nila kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, verse 49, I am not possessed by a demon, said Jesus, but I honor my Father and you dishonor me. Hindi ako demon-possessed, pero nirerespeto ko ang tatay ko. Pero kayo, hindi nyo ako nirerespeto, binabastos nyo ako. I am not seeking glory for myself. Sabi ni Jesus, hindi ko gusto na bigyan ng karangalan yung sarili ko. But there is one who seeks it and he is the judge. Si Almighty Father to. Kailangan natin bigyan ng karangalan si Almighty Father. Kasi matagal na niya tayong hinihintay. Matagal na niya tayong
gusto na bumalik sa Kanya. Matagal na si Almighty Father naghahanap ng pagmamahal ng Kanyang mga anak. At si Almighty Father ay ang judge. Pero, ibinigay na kay Jesus Christ dahil binigyan ng power and authority ni Almighty Father si Jesus Christ na maging judge at the last days. Pero sinasabi ni Jesus dito na si Almighty Father ang judge kasi nga binibigyan ng honor and glory ni Jesus Christ si Almighty Father. Lagi niya itinataas si Almighty Father. Hindi niya tinatalo si Almighty Father, kundi lagi siya nagpapasakop sa kagustuhan ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. Sinasabi ko sa inyo na kung sino man ang sumusunod sa mga salita ko ay hindi makakaranas ng kamatayan. So tayo na mga followers ni Christ, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Hindi tayo makakaranas ng death in Hades. Yun yung second death. Nagkakaintindihan tayo na pag sinasabi ni Jesus na death, yung ang sinasabi niyang death dito, yung kamatayan, ay yung kamatayan ng kaluluwa. Yun yung wala ka ng pag-asa. Pero yung kaluluwa mabuhay pa. Kaso nga lang, nandun ka sa Hades or hell. Or sa realm of the dead. Mga realm na wala ng pag-asa sa buhay. Dahil andon yung apoy, hindi matigil ang pagbuga ng apoy doon. Dahil kaya hindi matigil ang pagbuga ng apoy doon sa hell, gustong linisin ang mga tao sa hell, pero hindi na malilinis ang tao sa hell. Gaya nga ng pagkakasabi ko dati, parang agua oxinada, na yung agua oxinada hanggat may bakterya, bula ng bula yun, di ba? Ganon din yung fire. Kasi yung fire, nakaka-cleanse yon. Hindi masama ang fire. Kaya lang naging masama ang fire kasi kiniklean niya yung mga tao dun sa hell. Hindi na makiklean yon. Kaya buga ng buga, nagiging punishment ngayon sa mga tao or sa mga kaluluwa na hindi sumunod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Naging punishment yun. At this they exclaimed, "Now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death." Ngayon, alam namin na demon-possessed ka. Sabi ng mga taong twisted ang utak, ng mga Jew. Si Abraham, namatay siya, pati na yung mga prophet. Pero sinasabi mo sa amin na kung sino man ang susunod sa iyo ay hindi makakaranas ng kamatayan. Kasi nga, hindi nila naiintindihan. Malalim magsalita si Jesus, hindi nila na naiintindihan ng mga Jew ang heavenly kingdom. Hindi naiintindihan ng mga Jew yung kaharian ni Almighty Father. Hindi nila naiintindihan yung buhay, yung meaning ng buhay. Sa verse 53, "Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are?" Sabi ng mga Jew. Mas magaling ka pa ba kaysa kay Abraham na tatay namin? Siya namatay siya, pati na yung mga prophets. Sino sa tingin mo ikaw? Bakit ka mas greater sa kanya, kay Abraham? Ang sagot ni Jesus. Verse 54, "If I glorify myself, my glory means nothing." Kung i-glorify ko man yung sarili ko, baliwala yun. Kung papurihan ko man yung sarili ko, baliwala yun. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Yung Father ko, si Almighty Father, na kiniklaim nyo na tatay nyo, siya ang nagbibigay ng glory sa akin. Siya ang natutuwa sa akin. Siya ang nagmamahal sa akin. Siya ang nag-uplift sa akin. Siya ang nag-iingat sa akin. Siya ang nagbibigay ng parangal sa akin, si Almighty Father. Sabi ni Jesus, "Though you do not know Him, I know Him." Kahit hindi niyo siya kilala, si Almighty Father, kilala ko siya.
Sabi ni Jesus, if I said I did not, I would be a liar like you. Kung sinabihan ko na hindi ko kilala si Almighty Father, magiging sinungaling ako kasi kilala ko siya. No? Kayo hindi niyo siya kilala. Pero ako kilala ko siya at magiging sinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ko siya kilala dahil kilala ko siya. But I do know Him and obey His word. Kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang mga salita. Sabi ni Jesus, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. So kaya nga, binasa natin yung Genesis chapter 18, si Jesus yon. Kasi yung dalawang angel nagpunta, tumuloy sa Sodom and Gomorrah para pagsabihan si Lot, no? Tsaka yung family nila na family ni Lot na umalis. Pero si Jesus ay natira kay nakasama ni Abraham, nakausap ni Abraham. Kaya nga sinabi natin, dito nakalagay, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Tinanggap niya si Jesus nung nagkita sila at natuwa si Abraham. Di ba pinag-prepare pa niya ng pagkain dito sa Genesis 18. Kung gusto niya basahin niyo ulit. You are not yet 50 years old, they said to him, and you have seen Abraham? Wala ka pang 50 years old. Tapos sasabihin mo sa amin na nakita mo na si Abraham? Sabi ng mga Jew. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Bago pa man ipanganak si Abraham, buhay na ako. At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Nung sinabi ni Jesus na buhay na si Jesus, bago pa man ipanganak si Abraham, yung mga tao nagpanting yung kanilang mga, na-stress sila, nagalit sila, nagpantingin kanilang mga tenga. No? Na-bothered sila. At this, they picked up stones. Nagkuha sila ng bato. At gusto nilang batuhin si Jesus. Pero si Jesus, nakatakas at nakatago, slipping away from the temple grounds. Paano nangyayari yon? Nakakaslip si Jesus from the temple grounds. Di ba kaharap niya yung mga Jew? Tapos bigla dito, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Paano nangyayari to? Hindi ba kayo nagtataka? Hindi nakakapagtaka to dahil pinoprotektahan si Jesus ni Almighty Father. Powerful si Almighty Father at binigyan niya ng power. Binigay niya ang power niya kay Jesus Christ. Dahil sinunod ni Jesus Christ, lahat ng pinag-utos ni Almighty Father na proven na ni Almighty Father, si Jesus Christ ay karapat-dapat na mainam na sacrifice para sa Kanya. Dahil kahit minsan hindi nagkasala si Jesus, at naging faithful si Jesus kay Almighty Father, at binibigyan lagi ng glory ni Jesus si Almighty Father. Kaya tayo, magtitiwala tayo kay Jesus dahil siya, napagdaanan na niya yung mga bagay na pinagdadaanan natin dito sa mundo. Naging tao siya, kagaya natin. Nagkaroon siya ng flesh. Nasasaktan siya, nasusugatan siya, nagbibleed siya. Pag nasugatan siya, alam niya ang ugali natin dahil nakasama niya tayo. Nakasama niya ang iba't ibang uri ng tao, iba't ibang klase ng tao. Mahirap o mayaman, nakasalamuhan niya. Kahit saang lugar sa Israel, nilakad niya yun. Napagod siya, pinagpawisan siya, nagutom siya. Pero hindi siya tumigil dahil gusto niyang sundin ang utos ni Almighty Father at dahil na rin sa pagmamahal niya sa atin. Maraming salamat, no? Lagi tayong magbabasa ng Bible dahil hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ. Lagi natin siyang tatawagin. Gagamitin natin ang pangalan niya para makalapit tayo sa tatay natin. Thank you and God loves us all so much.